Mainit na balita, Inquirer.net. SEC issues cease and desist orders against 6 financing lending firms. Ano kaya mga lending companies ang mga nabigyan na cease and desist order ng SEC ngayon? Tara, alamin natin. Okay, pero bago ang lahat, please subscribe po sa mga newbies po, sa mga legit at loyal subscribers ko po. Marami po salamat sa patuloy na support at pagtangkilik dito sa ating channel, at pakihit nyo na po yung like, share, pati yung notification bell para updated po ko sa mga videos na ginagawa ko dito about sa online lending. So yun, ayon nga sa sinabi ko kanina, SEC issues cease and desist orders against 6 financing lending firms ayon sa Inquirer.net, ayon sa balita po na ito. So yun, Manila, Philippines, the Securities and Exchange Commission has issued cease and desist orders against 6 financing and lending companies that are not compliant with the Commission's rules and regulations. In a statement, the SEC said that pursuant to Republic Act No. 11765 or the Financial Consumer Products and Services Consumer Protection Act, the cease and desist orders were issued against the following financing and lending companies. Number 1 po yung 9F Lending Philippines Incorporation. Number 2, yung E-Lending Lending Incorporation. Number 3, Hobono Lending Corporation. Number 4, Makati Loan Incorporation. Number 5, Second Pay Financing Incorporation. At number 6, Tekwang Lending Corporation. So ano nga ba yung mga dahilan ng mga pagkakaroon nila ng cease and desist order? Ito po yung mga nababiolate yata po nila na dahilan kung ba't sila nabigyan ng ganyang klase ng penalties, cease and desist. Number 1 po yung Memorandum Circular number 3 series of 2022, which requires the submission of the impact evaluation report on or before January 15 of each year beginning 2023. Bali, meron yata silang hindi na ibigay na impact evaluation report na kailangan po ng SEC mula noong January 15 hanggang nagsimula noong 2023. Meron silang kailangan ibigay evaluation report. Number 2, MC number 28 series of 2022, which requires the submission of an official email and contact number. Bali, hindi po sila nagbigay ng kanilang official na email at contact number sa SEC. Bakit hindi nila kaya nagbigay, no? Email lang naman, tsaka contact number na kailangan nila. Wala namang ibang masamang dahilan siguro, pero bakit kaya? Napaka-question lang ako. Number 3, MC number 19 series of 2019, which requires the disclosure of advertisement and reporting of online lending platforms. Well, requires the disclosure. Bali, requirements yata nila na mag-disclose ng advertisement at report of online lending platforms. Parang nag-issue nga yata talaga sila, no? At number 4, order dated February 7, 2024, which requires the submission of complaints handling mechanism. Bali, di po yata sila nakapagbigay ng mga kung paano nila hina-handle yung mga complaints sa kanilang mga lending platforms. Yun po. Number 5, order dated July 6, 2023, which requires registration with the Credit Information Corporation. Hindi sila nakapagbigay ng rehistro na sila ay accessing entities o submitting entities sa Credit Information Corporation. Required talaga yun, kapag nasa SEC ka. Number 6, order dated June 8, 2023, which requires the submission of the list of the third-party services provider. Bali, hindi sila nakapagbigay ng kanyang third-party services collection. Kumbaga, kailangan din kasi yan para kung sakaling din na sila yung maniningil, alam na nila kung sino yung pwede nilang pagbigyan ng ating mga loan na hindi nababayaran. And then, the SEC said these companies, including their owners, operators, promoters, representatives, and agents are directed to immediately cease and desist from engaging in, carrying out, promoting, which includes offering and advertising their lending business through the internet and or any other media, and facilitating any lending activity or transaction. Bali, parang hinto nga talaga yung operasyon nila. Yun po yung nakalagay. Parang yan pagkakaintindi ko. Parang hinto talaga sila kahit sa mga pagpupromote sa mga ads at sa mga kusan sa mga
lending platform na magbibigay sila ng info na ito yung kanilang offer, yung kanilang negosyo, yung kanilang lending companies, hindi yata sila pwede ron, at yung ibang mga transactions. Ayan, nakalagay naman po. So yun, ano nga ba yung mga OLA na yun? Yung 9F, diba? Okay, unahin natin si 9F. 9F Lending Philippines Incorporation, ano ba yung OLA ang hawak nila? Peso Click, Quick Peso at Amihan. Okay, yan po yung 9F, yung hawak nilang OLA. At ano ba yung kasunod niya? Yung wait lang po. E-lending. Okay, e-lending. Kasi e-lending dito. Parang wala akong makita. E-lending. Ayun. Ito pa sa kabila. E-lending pocket cash pala yung ano nila, yung OLA na hawak. At sumunod yung teka, hindi mabasa. Ayan. Guguluhan din ako minsan Hobono, yun, yung Hobono. Bali, ito po yung sa Facebook Messenger, Instagram, YouTube, Facebook account used for advertising, marketing purposes. Bali, ito yung siguro sa pinagbabawal na magpo-promote sila ng mga ads sa mga Facebook, YouTube, at sa mga iba't ibang klase ng mga social media. Parang sila po yata yung magpo-promote noon. Kasi sila yung kasama sa mga lending companies din, meron din sila. Ano pa ba? Ayaw gumana. Ayan. Yung, ano pa ba yung kanina? Yung Makati Loan Incorporation, bali Peso Cash Loan, yung po yung OLA na hawak ng Makati Loan. Ano pa ba? Second Pay Financing, Loan, tsaka Easy Loan. Okay, tsaka yung huli ko sinabi yung Techwang. Ayan, Techwang Lending Corporation, ang hawak nila is Tech Cash. Parang yung iba rito, no? Hindi naman ako familiar doon sa mga OLA. Total, nabanggit na rin naman ni Ate Red to kayo ng umaga doon sa kanyang live. Parang hindi nga rin masyadong familiar yung sa akin, kahit na tingin. Pero, yun nga, yung kanilang mga hawak ng mga online lending platforms o online lending apps, at itong mga lending companies po na ito ay nabigyan nga ng cease and desist order dahil nga sa hindi pagbibigay ng kanilang comply doon sa SEC na kailangan na ibigay doon na mga dokumento o kailangan para makumpleto yung kanilang patuloy na pag-ooperate. Pero maganda. Hindi ko alam kung maganda o hindi itong kasi hindi masyadong kilala, no? Tsaka hindi ko masyadong unlike doon sa mga kilalang mga OLA, di ba? Yung mga like si yung mukha hanggang ngayon nandiyan pa rin, di ba? Nasa Play Store pa rin, pero yung mga kapatid niya, yung mga Quickla, yung sila Peso Pay, nawala naman na, pero si mukha buhay na buhay pa rin. At yun ang medyo talaga nakakapagtaka lang din. Nagpatuloy pa rin sa pag-ooperate, nagpapautang pa rin at naniningil kahit na rebook na. Ito naman cease and desist order, pinapahinto sila dahil nga sa mga bagay o sa mga kailangang dokumentong hindi lang naibigay sa SEC at sa ibang mga ehensya na kailangan nilang ayusin. At yun lang, medyo goods na rin para kahit paano alam nyo mayroong nagbabago ka sa atin sa mga OLA companies. Pero nakakaano lang din, talagang gusto kong mangyari si mga kilalang pangalan, yung mga talagang legit na mga nangaharas, doon na yung mga talagang nakalinya naman dyan. Ito medyo hindi kilala kasi iba rito, pero yung sa 9F medyo familiar si Amihan, sa iba na medyo familiar din ako doon. Pero yung sa mga like this sa Second Pay, no, yung Hobono, di ko rin sure. Itong Makati Loan Corporation, di ko rin masyadong kilala, di ko rin masyadong nakikita sa Play Store o sa mga App Store. Ngayon mga kadyani, in-update ko lang din kayo. Total, ito bago lang to ha. Tama si Ate Red, kahapon lang ito, nabasa ko rin. Meron din ito sa Manila Bulletin, nabasa ko na rin po yan. Kaya ang problema lang, di pa naglalabas sa SEC website tsaka sa SEC FB page nila kasi lagi akong tumitingin doon, wala namang ipopost pa. Pero kung galing ito sa Inquirer at saka sa Manila Bulletin, legit ito para sa akin. Kumbaga hindi pa lang nakakapagbigay ng statement sa kanilang mga website o FB page ang SEC sa bago nilang binigyan na cease and desist order. Okay mga kadyani, itong lingkod kadyani ng Johnny Tortibet, ito ang Johnny Tech, usapang utang, usapang OLA.